Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 5. Roma chapter 5. Roma chapter 5 verses 9 to 11. Tutuloy po natin ang ating exhortation. Sige po, basahin po natin verse 9. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Last verse 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo, reconciliation. So, pinag-aaralan po natin ang benefits ng justification by faith. Ano nga ba ang mga pakinabang ng pag-aaring ganap ng Diyos sa atin na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus? Ang verses 9 to 11, sinasabi sa atin na mayroong seguridad ang kaligtasan, ang pag-aaring ganap na naranasan ng bawat nanampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Mali po ang katuruan na ang kaligtasan ay nawawala kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Makikita po natin sa Bible, ang kaligtasan ay hindi naman nakadepende sa ating pagsunod, kundi nakadepende sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At mali rin ang paniniwala na kapag ikaw ay nanampalataya, sigurado ang iyong kaligtasan, ay pwede kang mamuhay sa kung papaanong paraan na gusto mo. Hindi na importante kung anong klaseng buhay meron ka. Ang importante, ikaw ay ligtas at ikaw ay pupunta sa langit kapag ikaw ay namatay. Mali po yun. Ang isang katunayan na ang kaligtasan natin ay tunay at hindi nawawala, ay tayo po ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. So ang isang blessing po ng justification by faith, makikita po natin na ito ay secured. Ito po ang argumento ni Apostol Pablo una sa verse 9. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng dugo ng kamatayan ni Kristo sa krus, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang sinasabi pong galit ng Diyos dito, ito yung judgment day kung saan paparusahan ng Diyos ang lahat ng mga hindi mananampalataya. So ang tanong sa atin, tayong mga nanampalataya na kay Jesus, ano ang assurance natin na sa judgment day tayo ay maliligtas? Ito ang argumento ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus sa krus, na binayad ng Panginoong Yesus ang penalty ng ating mga kasalanan, inabsorb ng Panginoong Yesus ang poot ng Diyos na dapat tayo ang magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan, kung ipinasuot na sa atin ang katwiran ni Kristo dahil nga inaring ganap na tayo, hindi ba madali na ang iligtas niya tayo sa darating na puot ng Diyos? So kung nagawa niya ang ariing ganap
tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, madali na lang para sa Diyos na sa Judgment Day ay ililigtas tayo ng Diyos mula sa kanyang puot. Ang ibig sabihin, sigurado nating mararating ang glory. Sa verse 10, ganito rin ang kanyang argumento. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung noong tayo ay unang nanampalataya kay Jesus, sinasabi po dito, tayo ay kanyang mga kaaway. Pero ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. So ang argumento ganito ngayon. Ngayon na nanampalataya na tayo, reconciled na tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, hindi ba mas madali na manatili tayong reconciled, manatili tayong ligtas sa pamamagitan ngayon ng buhay ng ating Panginoong Yesus? Kung noong kaaway niya tayo ay niligtas niya tayo, ngayong reconciled na tayo, mas madali para sa Panginoon na iligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay, na ang Panginoong Yesus ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama na nag-i-intercede para sa atin. So ang point lamang dito, makikita po natin, ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan nakadepende po sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross, sa kanyang pagsunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos bilang kahalili, bilang substitute, sa pamamagitan ng kanyang resurrection na siya po ay muling nabuhay at nagapi na niya ang kamatayan, kasalanan at si Satan. At kung ito ang basis ng ating kaligtasan, ang ibig sabihin, sigurado at hindi mawawala ang ating kaligtasan. Ito po ay magbibigay sa atin ng tamang motibo sa ating buhay pananampalataya. Kung hindi po natin nababantayan ang ating sarili, at kung babalik lang tayo sa ating default setting, tayo po ay sumusunod sa Panginoon dahil gusto nating manatiling ligtas, dahil gusto nating manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil gusto nating bilhin ang pabor ng Diyos sa atin. Kapag reminded tayo na ang kaligtasan ay nakamit ng Panginoong Yesus at mananatili ang kaligtasan sa atin dahil ang Panginoong Yesus ngayon ay buhay at nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama, magiging tama ang ating motibo. Tayo ngayon ay sumusunod at naglilingkod hindi po para sa atin, hindi para bigyan tayo ng pabor ng Diyos, kundi dahil mahal natin ang Diyos, dahil alam nating nakamit na niya ang ating kaligtasan at kailanman hindi mawawala ang kaligtasang ito. Ganyan din sa mga ginagawa nating pagkakaloob. Kung hindi natin mabantayan ang ating sarili, nagkakaloob tayo dahil natatakot tayo, baka kasi hindi tayo i-bless ng Panginoon. Baka kasi kunin ng Panginoon ang ating mga blessings, ang ating mga salapi, na kapag hindi po natin nabantayan ang ating sarili, ay nagkakalob tayo ngayon para sa ating sarili, hindi para sa Panginoon. At ang katotohanan ng sinasabi po ni Apostol Pablo, ang magbibigay sa atin ng tamang motibo na ang ating paglilingkod, ang ating pagkakaloob, ang lahat ng ginagawa natin hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Dahil reminded tayo sa kaligtasang nakamit ng ating Panginoong Yesus para sa atin na makasalanan. At ang last verse na
Sinabi ni Apostol Pablo, at hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ang pinakahuling blessing ng justification by faith ay ang joy, kasiyahan, na ito po ay nanggagaling sa Holy Spirit at hindi nakadepende sa ating situation, hindi rin nakadepende sa kung ano ang meron o wala tayo. At ang joy na ito ay nararanasan natin kapag nagkakaroon tayo ng malalim na appreciation sa kaligtasang nakamit ng Panginoong Yesus sa krus para sa atin na makasalanan. Pansinin po natin, ang buhay natin, tayo mga mananampalataya, kung i-observe lang natin ang ating mga sarili, ang buhay po natin ay nasa mababang level lamang. Nahihirapan tayong umangat sa level ng Diyos. Halimbawa, pagdating sa kasiyahan natin, kaya nating i-enjoy ang mga material na bagay sa mundong ito. At wala pong masama per se kung i-enjoy natin ang kayamanan ng mundong ito. Kaya nating maging masaya kapag tayo ay nakakagawa ng tama sa ministry. At wala pong masama kung tayo ay masaya dahil meron tayong nagawang tama. Pero pansinin po natin, pagdating sa Panginoon, nahihirapan tayong i-enjoy natin ang Panginoon. Ang ating kasiyahan, ang ating contentment ay nasa mababang level lamang sa mundong ito. At ang goal ng justification by faith ay iangat po, ilapit tayo sa Diyos. Na ultimately, ang na-enjoy natin, ang nagbibigay ng contentment at satisfaction sa atin, ay hindi po ang mga bagay sa mundong ito, hindi rin ang ministry, hindi rin ang approval ng ibang tao, kundi ang Panginoon mismo. At kung ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng joy sa atin, ang ibig sabihin merong stability sa ating buhay pananampalataya. Dahil hindi naman nagbabago ang Panginoon. At ang justification by faith, ang gospel, ang magtuturo, ang magdadala sa atin sa level ng Panginoon, sa divine joy na ang Panginoon ang na-enjoy natin. Kapag kinoconvict tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, dahil nga nasa mababang level lang ang ating pamumuhay, agad-agad nadi-discourage tayo. Agad-agad nanghihina tayo. Pero bakit hindi natin tanungin ang ating sarili? Ang kasalanan bang nakikita mo kasalukuyan, ngayon lang ba yan dumating o matagal na yan? At marami pang nakatago na hindi mo lang nakikita. Kung ang pagbabasihan natin ay ang Biblia, matagal na yan. At marami pang mga kasalanan na nakatago na hindi natin nakikita. Pero ang Panginoon, hindi ba, minahal niya tayo noong tayo ay makasalanan pa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, nakikita niya ang lahat ng karumihan natin. Nakasadlak tayo sa kasalanan, pero minahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin na isang makasalanan. So, imbes na ma-discourage ako ngayon, opportunity ngayon na ma-remind ako sa gospel, sa pag-ibig ng Diyos, at mag-worship ngayon ang aking puso. Kapag dumating tayo sa level na ganon, mag-dwell tayo ng matagal sa pag-ibig ng Diyos. Kasi merong burden ngayon sa ating puso, merong conviction. Ito yung power ng conviction ng Holy Spirit, pinupush tayo na mag-dwell sa presence ng Diyos. So, imbes na ma-discourage, opportunity ngayon na mag-worship tayo, at ito ang magbibigay ng joy ngayon na na-appreciate natin na mas malalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang mga taong gustong sumira sa atin, palagi merong
taong ganito sa atin. Ang mga burdens natin, mga struggles natin. Normally, kung ang ating kaisipan ay nasa mababang level lamang ng mundong ito, ang iniisip natin, kailangan tayong lumaban. Kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili kasi baka masira tayo. Ito ang reason kung bakit sa mga pagsubok sa ating buhay, umiiwas agad tayo. Kaya hindi tayo nag-grow. Pero kung titignan natin ang gospel, hindi ba ang Panginoong Yesus, hinarap niya, inabsorb niya ang lahat ng kayang gawin ni Satan, ng kasalanan, ng mundong ito na pinatay siya sa cross. Ano ang naging accomplishment? Nagapi ba ang Panginoong Yesus? Nagtagumpay si Satan ng kasalanan, ng kamatayan? Hindi. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya laban sa ating Panginoong Yesus, pero ang ending, nakamit ng Panginoong Yesus ang ating kaligtasan. So, ganun din pagdating sa ating mga buhay. Kapag merong danger, na merong struggle, merong burden, imbes na matakot tayo, tumingin tayo sa krus na itong danger na ito, hindi ako kailanman kayang sirain. Ang kayang gawin lang ni Satan sa akin ay ang i-progress niya, i-grow niya ako sa aking pananampalataya. So ang magiging focus natin ngayon, imbes na lumaban, dumipensa, ang magiging focus natin ngayon, paano tayo tutugon ng godly sa bawat situation na kinaharap natin. Dahil alam natin ito ay para sa ating ikabubuti. Dahil alam natin na ang pwedeng gawin lang ng kalaban ay i-bless tayo. Ilapit tayo kay Kristo. So, magdual tayo na matagal sa gospel, sa wisdom ng Panginoon. At ito ang magbibigay ng maturity sa atin at joy. Kapag sa ating basic na pangangailangan, para bang nagkukulang ang ating pangangailangan. Normally, ang reaction natin, nag-worry tayo. Kapag ang level natin nasa mundong ito lamang, hindi ba opportunity na pag-isipan natin kung ang lahat ng kayamanan sa mundong ito ay galing sa Panginoon at higit na mahalaga ang Panginoong Yesus na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin na makasalanan, para sa aking kaligtasan. Mahirap ba para sa Diyos na bigyan niya ako ng kakanin araw-araw? So ang paghihirap ngayon, imbes na dalhin tayo sa kalungkutan at worry, ito ngayon ang magdadala sa atin sa pagpapasalamat at gratitude. Dahil alam natin, kailanman hindi magkukulang ang Diyos. Kung nabigyan niya ng solusyon ang malaking problema ko sa kasalanan, mahirap ba para sa Diyos na bigyan niya ng solusyon ang pagkain ko araw-araw? Opportunity ngayon na mag-expand ang ating pananampalataya at magdual tayo na matagal sa krus. I-enjoy natin ang divine presence, ang gospel. At ito ang magbibigay ng joy at maturity sa atin. Kapag merong tao sa church na naaasar ka at ayaw mong pakisamahan dahil ayaw mo lang yung kanyang personality o baka hindi ka lang pinansin, alam niyo po ba, nararanasan natin lahat yan. Imbes na magpatuloy kang iwasan mo yung kasama mo sa church, hindi ba mas maganda, balikan mo ang krus. Ako, hindi ko lang basta iniiwasan ng Panginoon. Nagre-rebelde ako sa Panginoon. Kalaban ako ng Panginoon. Tumatakbo akong palayo sa Panginoon. At ang lahat ng ibinigay ng Panginoon sa akin, ginagamit ko laban sa Kanya. Pero imbes na dalhin ako ng Panginoon sa impyerno, bakit niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa akin na makasalanan? So, imbes na manatili ang galit, ang mangyayari ngayon, magdual ka lang sa krus ng ating Panginoong Yesus. Magdudulot siya ng maturity at mamamatay ang galit, mapapalitan ng pag-ibig. Ang justification by faith, kung alam lang nating gamitin, ito ang mag-aangat sa ating pananampalataya. Aalisin niya tayo mula sa pantaong pananaw at iaangat niya sa divine perspective. At ito ang magbibigay ng joy sa atin. Ito ang goal ng justification by faith. Ang ilapit tayo
sa Diyos upang ang Diyos ang ma-enjoy natin. At kung na-enjoy natin ang Diyos ay hindi naman nagbabago, ang ibig sabihin hindi nagbabago ang ating joy. Merong stability sa ating nararamdaman, sa ating lakad bilang mananampalataya. So kung hindi mo nararanasan ito ang isang malaking challenge sa atin bilang mga mananampalataya. Masyado po tayong nasanay sa mababang level ng pananampalataya. Yung human perspective lang. Kung gusto nating umangat, kailangan ng mental work. Kailangan umandar ang ating kaisipan. Kailangan ng meditation sa Word of God. Kailangan regular ang ating daily devotion. Kapag hindi mo ginagawa ang daily devotion sa Word, daily examination, daily prayer, nasa level ka lang ng mundong ito. Ang iyong pananaw ay nasa level ng mundong ito. At sigurado ito, magiging miserable ka. Magiging mabigat ang lakad mo bilang mananampalataya. At hindi mo mai-enjoy ang Diyos. At ito ang gustong makamit ng Holy Spirit sa atin. Ang ilapit tayo sa Diyos, i-enjoy natin ang Panginoon at magbunga ito ng Christ-likeness sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, masyado po kaming nasanay, Panginoon, sa mababang level ng pananampalataya. Lumalakad lang po kami, Panginoon, sa kung ano ang nakikita at naunawaan ng aming limited na kaisipan. Madalas po naming nababasa at naririnig ang paglakad sa pananampalataya pero hindi po namin nararanasan araw-araw, Panginoon. At ito po ang gusto po naming ilapit sa iyo bilang isang iglesia at individually bilang mga mananampalataya. Sa maraming problema, Panginoon, na aming nararanasan sa mundong ito, ang pinakaugat, Panginoon, dahil hindi kami lumalakad sa pananampalataya. Tulungan mo po kami. Sa aming mga sarili, Panginoon, napakahirap at imposible. Pero sa kilos ng iyong Holy Spirit, Panginoon, sa bawat isa sa amin, madali lamang para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na ma-realize namin at makita namin na kailangan ka namin araw-araw. Araw-araw sa aming buhay sa mundong ito, fully dependent kami sa iyong mga salita. Na ultimately, ikaw ang hinahanap namin, Panginoon, upang maranasan namin ang joy, ang satisfaction, ang contentment, Panginoon. Kapag kami ay nag-worry sa mga bagay sa mundong ito, kapag kami ay nag-crave ng mga bagay sa mundong ito dahil gusto namin sumaya, ultimately, hindi man namin naunawaan ang hinahanap namin na ikaw, Panginoon. Tulungan mo po na maranasan namin bilang mga mananampalataya na umangat ang level ng aming pananampalataya at ikaw ang aming ma-enjoy, Panginoon. Ikaw ang maging security namin. Ikaw ang magbigay ng satisfaction sa aming mga puso. Upang, Panginoon, sa ganitong paraan, mabago ang aming inner being. Mamatay ang maraming kasalanan sa aming mga puso. Ang maraming mga idols sa aming mga puso. At magsimula kaming mag-worship at magsimula mong baguhin ang aming mga buhay sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At sa ganitong paraan, Panginoon, nagkakaroon ng power sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Nagiging acceptable sa iyo ang aming ginagawang paglilingkod. Tulungan mo po kami na maranasan namin ito, Panginoon. At sa aming pananambahan ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kaming mag-rejoice, magpasalamat, mag-worship
sa siguradong kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, at kanyang intercession ngayon sa kanang kamay mo, Panginoon. Tulungan mo po kaming focus ang aming puso at kaisipan sa aming Panginoong Yesus at sa iyong pag-ibig na ipinakita mo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa aming banal na hapunan, Panginoon, tulungan mo po kami na tumugon ang aming mga puso sa pasasalamat, tumugon ang aming mga puso sa pagtalikod sa aming mga kasalanan, tumugon ang aming mga puso, Panginoon, sa pagkakaroon ng malalim na appreciation at pangunawa at experience sa pag-ibig ng aming Panginoong Yesus para sa amin. Panginoon, maging gracious ka sa amin. Ikaw ang mag-lead sa amin, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pag-awit, sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig sa Sunday School, Panginoon. Tulungan mo po kami na ang iyong Holy Spirit ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulungan kami, udyukan ang bawat isa sa amin na mag-worship, tunay na mag-worship sa iyong pangalan. At ikaw ang patuloy na mag-sustain, Panginoon, sa evangelism na ginagawa ng church. Papasalamat po kami sa mga men na nagpapagal, Panginoon, na alam po namin, limitado rin ang kakayanan. Pero kinocommit ang kanilang mga sarili sa iyo, Panginoon, dahil nagtitiwala kami na ginagamit mo ang mga mahihina, Panginoon, upang ipakita na ang kapangyarihan ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagliligtas, ikaw ang nagbibuild, nag-expand ng iyong kingdom, Panginoon. At gusto mong gamitin ang mga mahihina at mga taong limitado ang kakayanan, Panginoon. At maging gracious ka na bigyan mo po sila ng joy, Panginoon, upang maging magaan at magsilbing kalakasan nila, Panginoon, ang joy na nararanasan nila na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng ito, Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri kami sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.